Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mong panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Kosei Tanaka ng Japan kontra Christian Bakasigwa Rangel ng Mexico. Paglalabanan nila ang bakanting titulo ng WBO dito po sa Super Flyweight Division. Pagdating naman sa ranking, dahil parehong challenger ang dalawang maglalaban, dahil sa ang titulong paglalabanan nila ay bakante, rank 1 ng WBO si Tanaka, rank 2 naman ng WBO itong si Bakasigwa. At ang fight schedule po nito, Pebrero 24 taong kasalukuyan, nagaganapin sa Tokyo, Japan. Kung di ako nagkakamali, isa ito sa undercard sa Takuma Inoue kontra sa ating kababayan na si Jerwin Angkahas. Magayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ating comparison. Dahil doon pa po lamang sa comparison, makakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa labanan na ito mga kaibigan. Pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po ang bago pa po lamang na napadpad sa channel na ito na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para naman po sa parokyano na dito sa ating munting channel na walang sawang sumuporta at sumabaybay. Shout out sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at walang sawang pagsubaybay dito sa ating munting channel. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo. Kaya naman talagang mapaulit-ulit ang aking pagpapasalamat. Okay. Ngayon, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, kailangan nating alamin muna ang konting mga background sa magkabilang panig, kung paano naging liyamado ang magkabilang panig, kung saan sila naging dihado. So dadaan tayo sa kanilang record mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya sa laban, maging sa kanilang skills. At unahin natin ang sa rank 2 ng WBO na si Christian Bakasigwa. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po na 22 wins with 9 wins coming by way of knockout, may 4 na talo at may 2 tabla na din. Sa kanyang 4 na talo, isang bisis ito nakatikim po ng knockout. Sa ngayon, may edad na 26 anyos itong Meksikano na si Christian Bakasigwa. Pagdating po sa height and reach, wala po sa kanyang record. Kaya naman po mga kaibigan, estimate na lamang ang aking gagawin. Ibig sabihin, hindi piho. Sa tingin ko nasa 5 foot in 6 inches, humigit kumulang. Orthodox ang stance itong si Christian Bakasigwa na may knockout ratio na 40.91%. Last fight nito, Oktubre 28, 2023, nakalaban niya si Eliud de los Santos. Panalo by second round knockout. Itong si Christian Bakasigwa po mga kaibigan. Pagdating sa eksperyensya o karanasan ng boksingerong ito, so dadako tayo sa uri ng kanyang mga kinalaban or yung kanyang mga nakalaban na. Na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. So sa kundi kalibre ba, kumbaga. Una, si Moises Caleros, Leonardo Baez, Luis Castillo. Yan po ang kanyang mga nakalaban na kung saan bagamat hindi ko gaanong kilala yung kanyang mga nakalaban, pero may mga magagandang kartada ito sa professional boxing. Ang na-achieve pa po lamang nitong si Christian Bakasigwa ay isang regional title belt pa po lamang, which is WBO Latino po mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa kanyang skills. Boxer puncher po ito. Pwede siyang maging pressure fighter style, defensive style, lumalaban ng brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability, footwork na ginagamit ang ring, yung kanyang inikot-ikutan ng kanyang mga kalaban, may in and out movement din ito, may lateral movement. Napakasipag nito kung bumabato ng mga suntok. Taglay ang timing, may power at accuracy. Ang kanyang
kahalintulad na galawan ay ang kanyang kababayan na si Emmanuel Navarrete. Halos ganun po ang kanyang galawan. Bagamat hindi mabilis kung bumabato ng suntok, pero marami po mga kaibigan. At syempre, ang disadvantage sa boksingirong ito ay ang buta sa depensa, na kung saan delikado pag na-counter dahil bukas ang depensa nito pagka nasa opinsa, na kung saan yun nga delikado pag na-counter. Ngayon, dadako tayo sa Japanese fighter na si Kosi Tanaka. Itong si Kosi Tanaka po mga kaibigan ay may impresibong kartada din naman na 19 wins with 11 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout po ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad na 28 anyos itong si Tanaka at ang height nito ay 5 foot and 4.5 inches. Reach 64.5 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 57.89%. Last fight nitong si Tanaka, Mayo 21, 2023, Pablo Carrillo ng Colombia ang kanyang huling nakalaban. Panalo itong si Tanaka by technical knockout sa ika-10 round sa kanilang bakbakan. At ang kauna-unahang boksingero na tumalo dito kay Tanaka na nagbibigay dungi sa malinis niyang kartada noon ay kapwa Japanese fighter, kung di ako nagkamali, 4 Division World Champion na si Kazuto Ayuka. Yun ang tumalo sa kanya. Nangyari ang kanilang bakbakan noong Disyembre 21, 2020. Na kung saan ang itinagal lamang nitong si Kosi Tanaka sa laban kay Kazuto Ayuka ay 8-round schedule, 12 rounds of professional boxing. Pagkatapos makatikim ng technical knockout nitong si Kosi Tanaka, nag-comeback fight ito na kung saan noon ng Disyembre 11, 2021. So, kulang-kulang isang taon po na hindi lumaban itong si Kosi Tanaka dahil sa sinapit niya kay Kazuto Ayuka. Sa kanyang comeback fight, nakalaban naman niya ang kapwa niya Japanese fighter na si Sho Ishida, na kung saan ay panalo ni Kosi Tanaka ang kanyang laban kay Sho Ishida by unanimous decision. So, nakabalikwas po. Naka-recover si Kosi Tanaka. At nasundan pa mula sa kanyang comeback fight, nasundan pa ng 3 laban na kung saan puro panalo ang nasungkit ni Kosi Tanaka mga kaibigan bago siya mapalaban kay Christian Bagasigwa. Ngayon, dadako tayo sa eksperyensya nitong si Kosi Tanaka. 2015 to 2016, World Champion siya sa mini flyweight division. 2016 to 2017, nag-junior flyweight world champion siya. Hawak ang WBO. So, pang second division yon. 2018 to 2020, nahawakan naman niya ang WBO flyweight title. So, 3 division world champion itong si Kosi Tanaka. Sa kanyang laban dito kay Christian Bagasigwa, yan po ang kanyang pang 4 division na balak paghaharian po mga kaibigan. At sa uri naman ng kanyang mga nakalaban, nangunguna si Kazuto Ayuka, which is 4 division world champion, hindi ako nagkakamali. Pangalawa si Angel Acosta, Moises Fuentes, Jonathan Gonzalez, Ryuichi Taguchi, at idagdag natin ang ating kababayan na si Victorio Saludar. Yan po ang mga di-kalibreng boksingero na masasabi natin nakapagbibigay ng magandang karanasan sa panig nitong si Kosi Tanaka. Marami siyang nakalaban ng mga di-kalibreng boksingero pero nagngalan lang tayo ng 6. Ngayon, dadako tayo sa skills nitong si Kosi Tanaka. Boxer-puncher din. Pwede siya maging pressure fighter style, defensive style, willing din sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability. Taglay ang power, timing, at accuracy. Built-in kay Kosi Tanaka ang hand speed. At pagdating sa depensa,
Ang butas ay ang kanyang may butas sa depensa. Oo, pagdating sa depensa, may butas sa depensa itong si Kusi Tanaka na kung saan delikado din pag na-counter po mga kaibigan. Kaya ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Pagdating po sa edad, pareho na sa prime. Sa height and reach advantage, hindi piho mga kaibigan. Hindi natin mapagkumpara dahil maaaring mas matangkad si Christian Bagasigwa kay Kusi Tanaka or si Kusi Tanaka ang mas matangkad kay Bagasigwa. Dahil sa aking estimate na 5 foot and 6, humigit o kumulang, estimate hindi piho. Ngayon, sa comparison kasi tayo, dapat piho mga kaibigan. Para naman fair, kumbaga. So, ngayon, dadako tayo sa kanilang activity. Parehong aktibo na lamang maglalaban. Sa kanilang power, konti lang din ang diferensya. 57.89% knockout ratio nitong si Kusi Tanaka. 40% naman ang knockout ratio ni Christian Bagasigwa. So, lamang si Kusi Tanaka sa comparison sa power. Dadako tayo sa kanilang karanasan. Lamang na lamang po talaga si Kusi Tanaka sa karanasan. Sa skills, 50-50. Oo, pareho boxer puncher ito mga kaibigan. Sa skills, lamang sa speed, power si Kusi Tanaka. Si Christian Bagasigwa naman may laban, volume panzer ito, may power din po mga kaibigan. So 50-50 sila doon sa kanilang skills. Lamang si Kusi Tanaka sa karanasan na kusan hindi bago kay Kusi Tanaka ang mga dekalibring opponent po mga kaibigan. Ngayon, dadako naman tayo sa pagdadausan ng laban which is sa bansang Japan. Yan ang isa sa kalamangan ni Kusi Tanaka po. Sa kanya yung crowd, home court advantage, at syempre mga kaibigan, pagdating din sa mga hurado, na kung saan, bagamat iba't ibang lahi ang nagiging hurado, pero tandaan natin na di maiwasan ang favoritism dyan. Dahil doon nga ginanap ang bakbakan sa hindi neutral ground. Paano ba naging neutral ground ang isang dako na pagdadausan sa boxing? Magiging neutral ground lang po yan mga kaibigan kung parehong dayo ang maglalaban. Kumbaga, kung doon sila sa Amerika, Meksikano si Bagasigwa, Japanese naman si Tanaka. Ganun po mga kaibigan. Pareho silang dayo. So, yon po ang mga kalamangan ni Kusi Tanaka dito kay Christian Bagasigwa. Nasabi ko na po. So, nasa inyo na po yung pag-aanalisa kung paano ninyo i-predict ang laban. I-komento nyo dyan sa baba dahil ating pag-uusapan yan kung magkaroon ako ng mahaba-habang oras at kung medyo gipit ako sa oras naman, pupusuan ko po yan bilang pagpapahalaga sa inyong komento. Okay, ngayon, maghahayag na po ako ng sarili naman nating prediction sa laban. Kusi Tanaka by technical knockout or knockout. At kung sakaling mawi sa puntusan, malaki pa rin ang tsansa ni Kusi Tanaka na manalo, pero may laban ang Meksikano. Dahil isa itong volume puncher. Sa panig naman ang Meksikano, okay, this is boxing, anything can happen. Hindi porket dihado ang Mexican fighter ay talo na kaagad yan. Hindi ganun dito sa boxing po mga kaibigan. Tandaan natin na sa boxing hindi lamang yan palakasan kundi pautakan na din. At syempre sa bawat team na maglalaban mayroon talaga niyang utak kung ano ang mga dapat gawin ng isang boxingero, which is mayroon silang head coach, mayroon silang strategist sa laban. Kumbaga inaral na nila ang
mga galawan. Malay natin, maging epektibo ang galawan ni Christian Bagasigwa. Kaya dito naman po sa panig ni Bagasigwa, may tsansa siya na manalo by knockout sa laban kay Kosei Tanaka. Gamit ang kanyang skills bilang isang boxer puncher, power, yung kanyang volume na pagbato ng suntok na kung saan po mga kaibigan, pwedeng matatamaan dyan si Kosei Tanaka sanhi ng kanyang pagkatalo by knockout. At may tsansa din si Christian Bagasigwa na makuha niya ang panalo by puntusan gamit ang kanyang pagkabulyong puncher po mga kaibigan. Sa makatuwid, hindi kagulat-gulat kung sakali na manalo din itong si Christian Bagasigwa dahil po sa kanyang skills na taglay-taglay. Opo. Pero kung nais talagang manalo ni Christian Bagasigwa, kung kaya niyang i-knockout itong si Kosei Tanaka, dapat i-knockout niya kasi siya ay dayo. At kung sakaling hindi niya magawang ma-knockout itong si Kosei Tanaka, dapat makalamang siya round by round dito sa puntusan. Dapat malayo ang agwat pagdating po sa puntusan para siya ang pabura ng mga hurado sa panalo po mga kaibigan. Oo, pero dapat talagang i-knockout niya si Kosei Tanaka dahil dayo siya. Delikado. Pagka nawi lamang ito sa scorecard, magkaroon ng dikit sa scorecard, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Delikado na madali sa hometown decision, sa favoritism ang Meksikano. Dahil nga siya po ay dayo. So, dapat talagang in-knockout ni Christian Bagasigwa ito kung kaya niya. Na kung saan pwede niya masamantala ang kakulangan din sa dipinsa ni Kosei Tanaka. Pareho naman silang may kakulangan mga kaibigan na kung saan yun nga sa prediction ko sa panig ni Kosei Tanaka ay knockout. At sa tingin ko mga nasa mga 8 rounds pataas. Depende kung sino o kung kailan magkakamali itong si Christian Bagasigwa. Kasi kung magkamali itong si Bagasigwa, may kalalagyan talaga ito kay Tanaka. At itong si Tanaka naman, dahil sa may butas, may kakulangan din sa dipinsa, pagka yan ay makuha ni Christian Bagasigwa ang tamang adjustment, timing, hindi po kagulat-gulat kung sakali manalo si Christian Bagasigwa sa laban na yan. Oo. Hindi kagulat-gulat kung sakaling maka-upset itong si Christian Bagasigwa kay Kosei Tanaka sa bakbakan na yan mga kaibigan. Boxing ito. Na kung saan parehong may mga kamay, parehong nag-iinsayo, parehong pinag-aaralan ang galawan ng magkabilang panig. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.